Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, gagawa naman tayo ng banana carrot cake. Ito yung una natin gagawin. Gagawa po muna ako ng homemade buttermilk. Meron ako ditong evaporated milk. Ang ginamit ko dito syempre yung Jersey. Not sponsored, pero kasi ito yung favorite ko. So anyway, lalagyan natin ng vinegar. Tapos, antayin lang natin yan, tapos magka-curdle yan. Set aside muna natin to. Pagkatapos, ito na yung banana guys. Ang ginawa ko dito, talagang pinahinog ko ng husto. Inantay ko na maging ganito yung itsura. Kasi based on my experience, mas masarap yung banana carrot cake pag ganito yung hinog na yung saging, nas lumalabas yung tamis ng saging. Pag ganito kasi masisigurado mong wala ka ng matitikmang yung medyo mapakla. Diba kasi ang saging merong ano yan may lasang medyo mapakla yan pag hindi pa ganun kahinog na hinog. Diba? So nas gusto ko talaga yung talagang super hinog na. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito sa saging na to eh. Dito kasi sa atin, diba, marami tayong variety ng saging. Merong lakatan, latundan, tapos merong senyorita, merong saba. Eto kasi hindi ko alam kung ano yung tawag talaga sa kanya. Basta ang alam ko lang sa kanya, green banana. So guys, kung alam niyo yung tawag dito, let me know. Pwede nyong i-comment. So anyway, minash na natin yung ating banana. So ito na yung ating banana. Then, nandito na yung shredded carrots natin, syempre. Pagkatapos, nandito na yung homemade buttermilk natin, yung choco chips, and then yung ating eggs. Tapos yung peanut natin, merong buo, merong crushed peanut. Nilagay ko yun sa food processor guys, para ganyan yung itsura. Tapos, yan na lahat yung gagamitin natin. Mag-start na tayo. So, syempre, uunahin natin yung eggs. Tapos, nilagyan ko na ng brown sugar. Nilagyan ko ng salt, cinnamon. Tapos, imimix lang natin maigi. Noong una, wire whisk lang yung ginamit ko eh. Pero parang mas mabilis talaga dito sa hand mixer, no? Syempre, mas mabilis talaga. Pagkatapos natin mamix maigi, dalagyan na natin yung vegetable oil. Then, imimix natin ulit maigi. Para siguradong nahalo ng maigi, no? Importante kasi yun, guys. Pagkatapos, ilalagay na natin yung buttermilk. Tapos, haluin lang natin ulit maigi. Yan. Pagkatapos, ilalagay na natin yung mashed banana. Ito talaga yung masarap eh, yung marami yung banana, yung hindi tinipid sa saging. And then, ilalagay na rin natin syempre yung carrots, yung sarap. Actually guys, promise, masarap po talaga to. I-try nyo para malaman nyo kung gaano kasarap yung aking banana carrot cake. So anyway, pagkatapos yan, syempre haluin lang natin maigi. Pagkatapos nyan, siset aside muna natin yan. Tapos dito na tayo sa sa dry ingredients. Siyempre, ang gagawin natin, sasalain muna natin. Meron tayo ditong all-purpose flour. Tapos, dito na natin lalagay yung baking powder and baking soda. Pagsasabahin na natin yan para salain natin maigi. Para masigurado nating walang buo-buo dito sa ating dry ingredients. Pagkatapos, hahaluin lang natin yan. Tapos, ilalagay na natin dito sa wet ingredients natin. No? Ang paggawa ko nito guys, unti-unti lang. Kasi wag mong ibubuhos kagad kasi mahihirapan kang haluin. Kaya ang gagawin mo, unti-unti lang yung lagay mo ng flour hanggang sa mahalo ng maigi. Mix it well but do not overmix yan. Pagkatapos yan, set aside na natin yan. Ito na yung aking choco chips. Lalagyan ko to ng flour. Iko-coat natin to ng flour para pag once na nilagay na natin siya mamaya sa buttered mixture natin, hindi siya lulubog, hindi siya mapupunta sa bottom part pagka naluto na. Ang ginamit kong choco chips dito yung semi-sweet. Yan. Pagkatapos na nating mahalo ng maigi, eto na, isasalin na natin sa ating mga pan. Meron ako ditong parchment paper, nilagyan natin syempre para hindi didikit. Habang ginagawa ko to, naka-ready na yung oven. So, na-preheat na natin yung oven. So, ayun nga guys. So, habang tayo nagsasali ng ganito, magti-thank you po muna ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa matyagaan yung panonood sa aking channel. At, syempre kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Ito na yung mga pang-toppings natin, yung chocolate chips, crushed peanut, tapos yung whole peanut, tapos meron tayo ditong vegetable oil, gagamitin natin yan mamaya. Yan, nalalagyan na natin ng topping. Syempre gusto ko na maraming chocolate chips, no? Dahil yung ginamit naman natin chocolate chips dito yung semi-sweet, kaya hindi siya super tamis.
Pagkatapos, syempre, lalagyan naman natin ng ng whole peanuts. Gusto ko talaga yung peanuts, favorite ko eh. Pero yung kay hubby, plain talaga choco chips lang lahat yan. Hindi ko nilagyan ng ng peanuts kasi hindi yun mahilig sa peanuts. Pagkatapos, lalagyan naman natin itong crushed peanut. Ito na yung pinakalas na ilalagay natin. Syempre, lalagyan ko na marami kasi favorite ko yan. At pagkatapos nito guys, ito na. Iano natin ng ng cooking oil. Bali, ganito yung ginagawa ko lagi. Kasi para makikita niyo yung magandang resulta niya pag naluto na yung ating banana carrot cake. Bali, parang nagiging guide siya para dun sa para pagputok nung ating banana carrot cake. Habang ginagawa ko to, naka-ready na yung oven, sinet na natin yung oven natin. Tapos isasalang na lang natin to. Tapos aantayin na lang natin hanggang sa maluto. Makita mo, nag-dome na yung ating banana carrot cake at naamoy ko na ang bango-bango. Tapos tadan! Ito na yung ating banana carrot cake. Tapos ang gagawin natin dito, aantayin na lang natin. Palalamigin na lang natin bago natin tatanggalin sa pan. Itsura pa lang niya talagang sasabihin mong wow, ang sarap niya. Lalo na pag natikman mo. Kaya kung curious ka sa lasa, itry mo nang gawin kasi hindi naman napakahirap gawin, no? Napaka-basic lang nung ingredients natin and preparation is napaka-basic lang. Kayang-kaya mo yang gawin. Alam niyo, mas masarap to lalo na pag nasa rep na, yung lumamig na, lalong nagmo-moist. Kahit 2 days na siya sa rep, pag kinain mo siya, mamoist pa rin. Talagang masarap pa rin. Hindi siya tumitigas. So there you go guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana po, abangan nyo pa po ako sa susunod kong videos. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalo. See you on my next videos. Bye-bye!